Isang mapagpalang gabi o araw po, mga mahal kong kaibigan. Maraming salamat po, nandyan po kayo kasama ko ngayon. Sa konting minuto, mapakinggan ninyo ang katotohanan na nagmula sa banal na kasulatan, ang salita ng Panginoon. Para sa atin ngayon, 1 John chapter 5 verse 21. It says, "My little children, keep yourselves safe from false gods." In Tagalog version, mga anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan. Mga Diyos-Diyosan. Marami. Ano po itong mga Diyos-Diyosan? Tinatawag dito false gods or idols. Ano po ang idols? We will let God answers these two questions. What are idols? Ano po ang mga Diyos-Diyosan? At ang pangalawa, why idols are forbidden by God? Why idols are forbidden by God? Bakit? Ipinagbabawal ng Diyos ang mga Diyos-Diyosan. In Jeremiah chapter 10 verses 14 to 15, we will read that in Tagalog version. Ano ang Diyos-Diyosan? Jeremiah 10:14. Ito po ang sinasabi. Sa harapan niya ang bawat tao ay mistulang mangmang, malalagay sa kahiyan bawat panday, sapagkat ang ginawa nilang mga Diyos-Diyosan ay hindi totoong Diyos, walang buhay. Ano po ang Diyos-Diyosan? Hindi totoong Diyos, kaya tinawag na Diyos-Diyosan. Hindi totoong Diyos. Bakit? Sila ay walang buhay. At sila ay likha lamang ng pandaraya. Kaya ang hatol ng Diyos ay wawasakin silang lahat ni Yahweh. Babasahin din po natin sa Gawa or Acts chapter 7 verse 41 and 42. Acts chapter 7 verses 41 and 42. At gumawa nga sila ng isang Diyos-Diyusan na kahawig ng guya. Nag-aalay sila ng handog at ipinagpista ang Diyos-Diyusang hinugis ng kanilang kamay. Ano po ang Diyos-Diyusan? Hinugis ng kamay ng tao, inaalayan ng handog at ipinagpista. Ito po ang Diyos-Diyosan. Kaya ang hatol ng Diyos, dahil diyan, itinakwil sila ng Diyos at hinayaang sumamba ng mga bituin sa langit. God gave them up. Itinakwil sila ng Diyos dahil ang Diyos-Diyosang ito ay inalayan nila ng handog at ipinagpista. Another verse in Isaiah chapter 2 verse 8. Isaiah chapter 2 verse 8 and 9 in Tagalog version. Verse 8. Puno ng Diyos-Diyosan ang kanilang bayan, mga ribultong gawa lamang ng kanilang kamay at kanilang niyuyukuran.
mga bagay na inaniyuan at nililok lamang. Ang Diyos-Diyosan ay mga bagay, walang buhay, ribulto, gawa lamang ng kamay at niyuyukuran. At ito ang hatol ng Diyos. Kaya nga ang mga tao ay hamakin ng Diyos at mapapahiyan. Huwag mo silang patatawarin. So ito po ang hatol ng Diyos. Hindi papatawarin dahil sa mga pagsasamba nila ng mga Diyos-Diyosan. Jeremiah chapter 10, verses 4 and 5. Jeremiah chapter 10, verses 4 and 5. Ito po ang sinasabi sa Tagalog version. At pinalamutian nila ng ginto at pilak. Idinikit at pinakuan upang hindi mabuwal. Ang mga Diyos-Diyosang ito ay tulad ng panakot ng ibon sa gitna ng bukid. Hindi sila nakakapagsalita at pinapasan pa sila sapagkat hindi sila nakakalakad. Huwag kayong matatakot sa kanila sapagkat hindi sila makagawa ng masama at wala rin silang magagawang mabuti. Ano po ang mga Diyos-Diyosan? Sila ay mga binihisan, pinalamutian, idinikit at pinapakuan upang hindi mabuwal. Sila ay katulad lang ng panakot ng ibon or scarecrow. Sila ay hindi makapagsalita at pinapasan pa sila dahil hindi po sila nakakalakad. Hindi sila makagawa ng masama at hindi rin sila makagawa ng mabuti. Ito ang Diyos-Diyosan. At sinabi pa dito, huwag kayong matatakot sa kanila. Ang Diyos-Diyosan ba ay nakakatakot? Wala po silang magagawang masama dahil sila ay walang buhay. At ito ang sinasabi ng Panginoon. Ito ang mga Diyos-Diyosan na walang buhay, pero niyuyukuran. At ito ang hatol na yayanig ang daigdig sa galit ng Diyos. Dudurugin ang mga ito at lubusang mawawala ang Diyos-Diyosan. So ito po ang katulan. Bakit? Dahil ito po ay karumaldumal sa harapan ng Diyos na ikaw po ay magsasamba ng walang buhay, na gawa lang ng kamay. So ito po ang mga Diyos-Diyosan. Pangalawang tanong, bakit ipinagbabawal ang mga Diyos-Diyosan? Exodus chapter 20, verse 3, 4, and 5. Exodus chapter 20, verses 3, 4, and 5. Ito po ang very first commandment of God. Ang lahat ng ito ay sinabi ng Diyos. Ako si Yahweh ang iyong Diyos na naglabas sa iyo sa Ehipto. Sulat ito na binasa ni Moses doon sa mga Israeli noon o mga chosen people of God.
Huwag kang sasamba ng ibang Diyos maliban sa akin. Thou shalt not worship any other God maliban sa akin. Huwag kang gagawa ng imahin ng anumang nilalang na nasa langit. So, bawal ang paggawa ng imahin maski mga anumang nasa itaas sa langit. Sino bang nasa itaas sa langit? Mga saint, yung mga nandoon sa langit. Mga tao na nandoon na sa langit, bawal at bawal yan sa Panginoon na gagawa ka ng imahin sa kanila at sasambahin mo. Kahit anumang bagay na nasa lupa o sa tubig, huwag kang sumamba. Huwag mo silang yukuran ni sasambahin, sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibughuing Diyos. Ano daw ang ating Panginoon? Our God is a jealous God. Mapanibughuing Diyos. Huwag mo siyang ihalintulad sa mga ginawa ng kamay na hindi makarinig, hindi makalakad. Sila ay mga bagay lang na gawa ng tao. Out of the imagination of man, ginawa po sila. Sila ay walang buhay. Kaya ito ay pinagbawal ng Panginoon dahil ang Diyos ay He's a jealous God. At ito ang hatol sa kasalanan nito. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa ikatlo o ikaapat na salinlahi. God will not let the sin go unpunished. To worship idols is a sin, abominable in the sight of God. Sino mang gumawa nito ay parurusahan ng Panginoon. Hanggang ikatlo o ikaapat na salinlahi. Di ka ba nagtataka? Bakit kadaming mga nangyayari ngayon? At magtataka ka, bakit nangyayari sa akin ito? Ang tanong, ano bang ginagawa mo? Baka pinagpalit mo ang Panginoon o baka kinausap mo ang Diyos pero humarap ka, yumuyuko ka doon sa hindi makarinig. It is a great insult to a powerful God na ikaw po ay manalangin, manghingi ng tulong sa isang bagay na nasa altar na hindi naman makarinig. Walang buhay. Ang Diyos ay is a jealous God. At ito ay may kaparusahan. Bakit bawal? Dahil ito ay may kaparusahan. Isaiah chapter 2. Ano ang kaparusahan? Isaiah chapter 2 verse 20 and 21. Isaiah chapter 2 verse 20 and 21. Ito po ang sinasabi. Sa araw na iyon, itatapon nila sa mga daga at paniki ang mga rebulto na ginawa nila. Yari sa ginto at pila na ginawa nila upang kanilang sambahin. Magtatago sila sa mga yungib na bato at sa mga bitak sa matatarik na burol upang kanilang matakasan ang puot ni Yahweh. Ano po ang gagawin sa mga taong nagsasamba ng mga Diyos-Diyosan? Magtatago po sila sa mga yungib, matatarik na burol upang hindi sila
parusahan. Nagtatago po sila upang matakasan nila ang puot ni Yahweh. At itinatapon nila ang kanilang mga rebulto sa mga daga at paniki doon sa yungib. Dahil nakita po nila na hindi ito makatulong sa kanila. At ito ang kaparusahan. Di ba po nakakatakot? Ano pa? Magtatago sila sa mga yungib upang matakasan nila ang puot o galit ng Panginoon. At mabasa din natin sa Pahayag 14:11. Ang pinaka-final na kaparusahan dahil sa puot ng Diyos. Pahayag chapter 14 verse 11. Ito po ang sinasabi sa 14 verse 11 in Tagalog version. Ang usok mula sa apoy na nagpapahirap sa kanila, nag-aalab magpakailanman, araw at gabi, ay maghihirap sila nang walang pahinga. Ang mga sumusamba sa halimaw at sa kanyang larawan. Sino po ang halimaw dito? Si Satanas. Ang diablo. At in the last days, si Satanas ay magpapakita ng kanyang mga kababalaghan. His powers in order for all the people to worship His image. Ang mga imahe mayroon ng kakayahan pumatay. Magsalita at pumatay sa mga taong hindi sumamba sa larawan o sa imahe. Ibig sabihin lamang nito na ang mga larawan are the tools of Satan. Pag sabi mong tools, mga bagay na ginawa, mga imahe, ito po ang dahilan bakit ayaw po ng Panginoon na ikaw po ay magsasamba o yuyukuran mo ang mga imahe. Bakit? Dahil ito po ang mga tools, mga bagay na ginawa ni Satanas at ipapagawa ni Satanas upang ang iyong pagsisimba ay hindi na spiritual. Dahil ang Panginoon ay espiritu. John chapter 4 verse 24, God is a spirit, and he that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Ang ating Panginoon ay espiritu. Kung sino man ang magsasamba sa Diyos, magsasamba siya sa espiritu at katotohanan. You have to worship God in spirit and in truth. Na hindi nakailangan ang mga bagay-bagay na kailangan mong yukuran katulad ng mga ginawa ng kamay ng tao, mga Diyos-Diyosan na walang buhay, hindi makarinig at hindi makalakad. Iyan po ay isang insulto sa Panginoon kung ikaw ay magsasamba o mananalangin na sa harapan ng mga gawa lang ng kamay ng tao, hindi makarinig. At ito po ang ginagamit ni Satanas upang ang iyong pagsisimba hindi na espiritual na pagsimba. Dahil meron ka nang makikita. Kaya ito ay tools ng Satanas. Bagay na i-substitute ni Satan sa iyong pag-worship na para sana kay God. At iyon ay may kaparusahan. Ano ang kaparusahan?
Revelation chapter 14, verse 11. And the smoke of their torments ascended up forever and ever, and they have no rest day nor night, they that worship the image. So, araw-gabi, no rest in peace in the lake of fire because of worshiping images. These are the tools of Satan. So, ito ang sinabi ng Panginoon. 1 John chapter 5 verse 21. My little children, keep yourselves safe from idols. Keep yourselves safe from false gods. Ibig sabihin, if you don't keep yourselves away from these idols, you are not safe. May kaparusahan, may kahatulan, dahil ang ating Diyos is a jealous God. To worship images is to worship the devil. So, again, 1 John 5:21. Children, keep yourselves safe from false gods. May God bless us all. Thank you for listening. God bless.